Ikaw ba ay nagtatanong or naghaharap ng kasagutan sa iyong mga katanungan kung paano nga ba makapuntang Dahilayan Adventure Park na matatagpuan sa may Manolo Fortich or Barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Province of Bukidnon, Northern Central part of Mindanao, Philippines? Well, makinig ka ng mabuti kasi itong video na to talaga ay para sa iyo, no? So congratulations at nahanap mo at naklik mo ang video na to. Pero syempre, bago pa man natin sisimulan, mag-thank you muna kayo sa kaya username John Eric Cagas, no? So siya kasi yung nagtanong kung asa daw agion. So ibig sabihin nun in Tagalog is saan daw dadaan para makapuntang Dahilayan Adventure Park. So yun, dahil sa kanyang tanong parang ginanahan akong gumawa ng video. So ito na nga yun, no? So maraming thank you Sir John Cagas. So sa mga naghahanap ng kasagutan ng inyong katanungan, so ito yun, no? Makinig kayo ng mabuti para meron kayong kahit paano, no, makuha nga ideya. Siyempre, ang iyong abang lingkod ay si Gala the Explorer, ay taga Davao City. So galing ho tayo dito sa Davao City, nagmula, no? So papuntang Dahilayan Adventure Park. So ibig sabihin nun, medyo may kalayuan ang lugar. Kumbaga, kung i-google ho natin, kunyari meron ho tayong private car, 4-wheel vehicle, 5 hour and 51 minutes ang distance. Tapos kung naka big bike ka naman, 5 hour and 43 minutes. At wala tayong train, wala rin tayong commute na naibigay dito na suggestion, pero meron ho tayong walking, no? Kung maglalakad ka from Davao City to Dahilayan is it takes 61 hour or 3 days bago makarating sa Dahilayan Adventure Park. At least makarating, no? It's better late or never than never. So yun lang, bali from Davao City, babiyahe ho tayo, no? Marami, yun nga, as I've said, na marami ho tayong dadaanan. Kumbaga, ibig sabihin, yung binigay na 5 hour and 43 minutes via private car, 4-wheel vehicle, hindi pa yun ganun ka-accurate, no? Kumbaga, ang tinutukoy ko nun ni Google ay yung straight na biyahe, like dire-diretso, no? From Davao City all the way to Dahilayan Adventure Park. Pero sa kaso ko, sa vlog na to, hindi ho talaga ganun ang nangyari. Gawa nung ang dami pa ho nating binabaan, like na dumaan ho tayo ng Marilog, dumaan pa ho tayo ng overview sa May Buda, dumaan pa tayo ng Valencia City, Bukidnon, Malaybalay City, Bukidnon, and yun, dumiretso na ng Dahilayan Adventure Park. So parang it takes like mga 10 hours yata, no? Or almost 12 hours. Basta kalahating araw din ang nagiging biyahe. Umalis ng madaling araw sa Davao, nakarating ho doon ng hapon. Pero so far so good din naman, no? Nagiging solid din naman ang biyahe. So hapon, anong oras ang hapon? So alauna ng hapon yun. Masasabi ko man na napakatagal, napakalayo ng biyahe, pero para sa akin nasasulit ko siya, nag-i-enjoy din naman. Kasi yan na nga, ang dami nga ho nating madadaan ng napakagandang tanawin talaga ni Bukidnon Province, no? Mula sa Davao City hanggang Bukidnon Province, talagang may enjoy mo yung napakaganda ng topography and scenery ng lugar, no? Yung mga green lush or lush greenery na tanawin, no, na makikita ho natin. Dire-diretso yan hanggang sa Dahilayan Adventure Park. At meron pa tayong mga nadadaan ng mga pineapple farms or plantation, no. So talagang yung mga mata ho talaga nyo mag-i-enjoy ho talagang sadya. Kumbaga ang intention nyo ho papunta lang kayo ng Dahilayan Adventure Park para mabigyan ng katuparan ang iyong matagal lang wini-wish, no, na makapunta sa sikat trending at pinag-usapan hot topic and very popular na malaking adventure park sa lugar ho nila. Kundi madadagdagan pa, no, ng madadagdagan pa ang iyong memorya, no, ang iyong mga selfies, picture takings dahil sa inyong madadaan ng mga magandang lugar kapag kayo ay nagagaling sa Davao City. So hindi ko alam kung kayo ay galing sa Butuan City, Surigao City, and Cagayan de Oro City, kung same din ba yung magiging experience. I mean, kung meron din ba kayong makikitang magandang lugar, no? Pero I bet na pag galing kayong Surigao City and Butuan City, ganun ho yung madadaanan nyo rin ho, no? Kasi may mga impasok yata yun. Basta magandang talaga pag sinabing Bukidnon, lahat talaga, walang tapon, no? Walang tapon, lahat ng lugar, lahat ng municipality and barangay sa Bukidnon Province, talagang picture perfect ho talaga dahil sa ganda talaga ng klima, ang ganda ng mga tanawin, no, na madadaanan within the highway. So napakarami ko nang sinabi, kaya babalikan na ho natin ulit yung pinaka-topic ho talaga, no, na tanong ni John Eric Cagas kung paano nga ba makapunta ng Dahilayan Adventure Park. Saan yung way, saan dadaan, asa agihon, no? So yun na nga, Manolo Fortich.
So ito siya, kumbaga ito ay universal or pangkalahatan in general, no? Kahit pa saan pa man kayo nang galing na lupalop dito sa Pilipinas, kahit pa sa Luzon, Visayas, northern part of Mindanao, southern, northeast, west, o kung saan kayong galing ng lugar sa Mindanao Island, pag pupunta kayo ng Dahilayan Adventure Park, wala ho kayong ibang tatandaan. Hanapin nyo lang ang Manolo Fortich poblasyon, yung kailang pinaka-municipality. Ito yun, no? Downtown area. Diba? So alam naman siguro natin kung yun na yung downtown area ng Manolo Fortich, kasi meron tayong makikita mga traffic lights sa simbahan. Basta maraming tao, commercialize ang isang area. So yun lang, bali kahit saan pa man tayo manggaling talaga, ulitin ko, hanapin natin ang Manolo Fortich at yun na yun ang way natin papuntang Dahilayan Adventure Park. Pero syempre, makakapunta tayo sa Dahilayan Adventure Park kapag magtatanong ho tayo sa mga taong nakikita ho natin within the municipality or within the population area of Manolo Fortich, Bukidnon, no? So ulitin ko, if you're coming from Zamboanga City, sabihin na natin, syempre sakay ka ng bus papuntang Iligan, Cagayan de Oro City. Tapos Cagayan de Oro City, mula doon meron na kayong masasakyan na mga travel and tours. Pwede na kayong mag-rent ng mga sasakyan, pwede ho kayong mag-rent ng mga taxi, o depende na ho sa inyo yan, no? How to get there in Dahilayan Adventure Park. Basta laging tandaan, Manolo Fortich Municipality, Province of Bukidnon. So kapag ikaw naman sa Davao City, pwede ka rin commute, no? For example, sabihin natin na sa totoo lang mas maganda pala mag-commute. Ay, maganda to, no, na naalala ko. Pwede pala akong babalik dito, tapos sasama ko na yung daming mga tropa natin, yung mga pamilya, kamag-anakan na gustong mamasyal ho dito. So shout out sa nanay ko dyan, so baka gusto mong sumama ulit second time around, no? Balik ho tayo dito. Alam niyo naman ako mga gala na kapag nagugustuhan ko yung isang lugar, kapag nagagandahan ako, talagang binabalik-balikan ko niyan, di ba? Bumabalik ako sa lugar, ibig sabihin nun maganda talaga siya, deserve balikan, parang ganon. So yun, bali if maganda pala siya na from Davao City, pwede ka rin magsakay ng bus, no, papuntang Manolo Fortich. Tapos Manolo Fortich, babaho kayo, sakay kayo ng mga habal-habal, basta meron ng mga sasakyan doon, no, na marintahan, masakyan papuntang Dahilayan Adventure Park. Ang ganda ng lugar, no, talagang mamamanghaw kayo, like ang dami pang madadaan ng mga plantation na yun ang pinya, nakatuwa, napakalaki, lawak, no, ng ektaryang pinyahan. Tapos ano pa, yun na nga, kung if coming from Cagayan de Oro City, pwede ka rin mag-ride ng bus, no, kung ayaw mong mag-rent ng private car, private vehicle or taxi. So ganun lang, no, basta ang Manolo Fortich poblasyon or municipality of Manolo Fortich downtown area ay accessible, no, madadaanan talaga siya lahat ng ruta from CDO to Davao City and vice versa. So yun lang, kapag matonto mo yung Manolo Fortich, yun na yung way pinakapapunta dito sa daanan na to papuntang Barangay Dahilayan, no. Tanong lang ho kayo sa mga pulis, sa mga traffic enforcers and the mga bystanders or sa mga vendors, no, ng mga taga poblasyon Manolo Fortich. So sana nagustuhan nyo, or ibig ko sabihin, sana ay meron ho kayong natututunan kahit paano. Kung wala nang magagawa doon. Yun na talaga ang kaya ko na maibigay ng mga information ho sa inyo. So para sa akin, babalik ako ng Dahilayan Adventure Park. Pwede na ako mag-commute, no, like magsakay ng bus, kasi sa totoo lang nakakapagod magbiyahe, sobrang tagal, sobrang stressful masyado. Tas yung kinuha mong travel and tour, siksikan kayo kasi hindi naman aalis yan ng hindi puno, di ba? So kailangan maramihan para hindi sila lugi sa biyahe, di ba? Sayang din yung per head per seat. So parang ganun ba? So it's better na mag-bus minsan. Maganda yun, relax, no, komportable. So maraming thank you and bye bye.